Bago kami makarating dito, may hindi inaasahang pangyayari. Isa sa ating bisita at kaibigan na si Sark ay nabiktiman ng magnanakaw. Magsimula tayo nung sinundo ko sila sa Davao City. Tama, nakapambahay lang ako guys. Meron tayong sinundong sikat na vlogger. Naka-video din pala sila. Welcome to Davao! Thank you so much! Ay, ano name mo? Slim po. Okay. Welcome to Davao! Sobrang appreciate ko at buong puso ko silang tinanggap dito. At syempre bilang host ng aming exploration, sa pambihirang pagkakataon ay makakasama natin sila. Na dati ay isa ko lamang sa hinahangaan at pinapanood. Guys, natuloy yung bigla ang aya tapos natuloy ano? Yes. Hindi ko in-expect matutuloy talaga. Pero disclaimer muna, ang lahat ng videong mapapanood nyo ay base lamang sa aming karanasan. At ito ay walang layuning sirain ng lugar. Ito ay aking ginawa bilang awareness na maaaring hindi lang sa Marawi City pwedeng mangyari. At mangyari din ito sa ibang lugar. Hey guys, so touchdown Davao and ito nga pala yung malupit na sumundo sa atin. Ang iba, yung sa pinakasikat na, YouTuber sa Mindanao, si Master Gala. Hi guys! Shout out sa mga followers ni dyan. Nung i-upload kasi Fast forward isang buong araw. Matapos ng aming vlog sa Davao de Oro ay dumiretso na kami papuntang Marawi City. Isa daw ito sa pinapangarap ni Sark na mapuntahan. Pero sa haba-haba ng biyahe namin ay ito ang aming naabutan. Mga abandonado at sira-sirang bahay ng bunga ng gera. Habang nag-iikot ako ay tinanong ko sa mga tao dito kung safe pa rin ba dahil ilang metro lang ay nakarinig na ako ng putukan. Pinaka-safe na daan, sir. Papunta kami dun sa yung sementeryo ba? Nagba-vlog kasi kami. wala may simenteryo. Yung sir, yung Papukuan lang yan. Paputok. sure ka sir? Ito si Master Gala, no? Yes po. Followers mo ako. Ay, thank you. Dito kinakilala pala tayo ng mga followers natin dito. Pinagtanong ko kasi yung cemetery a day before bago kami umuwi. Hindi kasi sir, pupuntahan ko yung binalita yung 27 na inilibing lang sila sa isang lugar. Ngayon, kaya namin ginagawa ito para mapakita sa tao na syempre kami makasaksi, kami nagpunta dito kung gano'n na ba ka-safe ang Marawi. Purpose namin. Para ipapakita natin sa tao na ito, safe na tong puntahan, hindi na dapat katakutan. Kasi alam naman natin, nakakatakot naman po talaga yung nangyari. Tatanungin kita, Basit, nandito ka, gaano po ka-safe dito ngayon? 100%. 100% ng ka-safe. Ito yung mga tiyempo na hindi pa nawawala yung maleta ni Sark. At kinabukasan niya, nang pauwi na kami, bilang last day ng exploration ay ito na yung mga nangyari. 100% ng ka-safe. 99, 99, 98, 100. 100 May sumunod na. pa sa 100. Oy, talaga? Kasi marami ng mga sundalo kasi ngayon dito eh. Ganun ka-confident yung pagsagot ng ating subscriber dito. Pero isang araw matapos nito ay meron palang mangyayari sa amin na hindi namin inaasahan. Na talagang kabaligtaran base sa kanyang sinabi. Echo, ng mga taga dito sa Marawi. So kayo na mismo nakarinig guys na itong Marawi is safe na talaga. This is our last day mga master. Sinamahan pa nga namin sila Sark dito dahil ang akala ko magpapalipad lang ng drone. Yung pala pupuntahan din pala nila yung isang simbahan dito. Wala nga kami kaalam-alam na hindi pala masyadong kakilala nila Alip yung mga taong yan na napagtanungan namin. Yung isang nakaitim siya yung mismong may-ari ng tricycle do sa gilid. That time ay sinamahan na nga nila Sling at saka ni Sark sila Alip para dun sa vlog na yon. Makikita pa nga rito sa video na maayos pa yung pagkakalagay ng mga gamit namin. Ito yung tiyempo na bago kami umakyat dun sa school ay mapapansin ng tricycle sa gilid at ng nakatayong lalaking yan. Mismong school na sinasabing isa sa mga pinasabog daw. Nagtaka lang ako nung may dalang bawang ang lalaking ito na napagtanungan namin. At sinabi din nila na madalas daw silang nakatambay talaga dyan. So ito mga master, unexpected pa nangyari na wala yung isang maleta ni Sark. Na which is yung wala kaming ibang suspect kundi yung yung isang napagtanungan namin dito. Yung daming polis. Ito si Alip. Tapos yung kaming apat. Si Alip. Gandang hapon po. Kasama, nakamotor po sila.
Ngayon, hindi na po namin napansin. Nung una kami dumating, nandyan po sila. Yung naka-itim, yung naka-blue. Ba't nandito sila? Apat sila. Sila nandito that time. Hindi ko po alam eh. Hindi pero namin, naka-tricycle random po lang po sila sir, dito. na nakita lang namin sila dito. Random lang po. So, akala naman namin. Ano, nauna sila dito o dinatnan kayo? Andito na niya? po sila eh. Dinatnan Di niyo ba? sila? Andito sila kasi nagtanong pa po siya. Anong ginagawa nila that time? May tricycle silang dala. Ito yata yon. Oo, ito po lang Then nandito. Nako po, hindi umayos. Hindi pa. Sumunod. Ano eh, ikaw nyo na lang, i-blatter nyo na lang. Ito, i-hold muna namin sila. namin yung mga tao. Opo, sana po. Kasi... Chief, kasi mahalaga rin yung laman ng maleta ko Mga eh. worth of magkano na kondom. Nasa yung maleta pa lang po 20 mil na. Tapos may sapatos pa po doon bago, 7,000. Tapos yung mga branded po pong damit, Calvin Klein, mga brief. Hindi, mga worth of mga kon mo. Nasa kulang-kulang po nasa 60, 70,000. May camera, wala? Wala naman. I have to double check po. Pero meron po ako doon mga charger po ng mga camera ko. Lahat po nandun. Na sobrang halaga rin po. Sige, ikaw nyo na lang. Doon na lang tayo sa station. Kilalangan tayo mga Ito, pasama tao sa na. Saka yung, sino, sila may miyaw. Itong dalawa? Sino sa kanilang kan? Last time nandito. Kasama nila. Sino kuya yung kasakit doon dito? Apat sila, di ba? Apat sila, di ba? Yung pagdating nyo dito, nandito na sila. Oh, nandito na sila. Mga masabi na, di ba? Ba't kayo nandyan pala? Ano ginagawa niyo? nag-standby. Nag-standby lang kayo. Pag nandito Ngayon, so normal lang sa inyo na pagka ba may sasakyan dyan na huminto, hindi kayo susunod dun sa mga nagpunta doon? Iiwanan nyo? I mean, nagtataka lang ako. Hindi, kaya ko sa pinabili ko siya ng sigarilyo. Oo. Di ba, dadali na sa akin dito tatas, pinabalik ko kasi may mga motor doon na naiwan sa baba. Okay. May mga susipa yung naiwan doon. Okay. Sabi ko sa kasama, huwag kayo mag-iiwan ng susi sa mga motor kasi karnapin niyo yung problema dito sa Marawi. Hindi, ang tanong ko lang sir, bakit tawag dito? Kasi nandito kaming lahat, nandun na kami ng lahat nun eh. Nandun tayo lahat. Tayo yung nandun lahat. Sumunod kayo doon, di ba? Nandun ako, di ko pa yung kinuha na ng bawang eh. O yung sa bawang, yung sa bawang. Pero walang naiwan dito. Walang naiwan dito. Wala kayong kasamang naiwan. Wala, ito lang yung bibili na sigarilyo na dadalhin niya pa sa akin dito sa taas. Na pinabalik ko, balik ka. Balik ka, yung mga Pero may motor, kasama pa kayong... wala na. ba't Pero may apat mga na- motor dito na nakapark. May mga motor kaninang nakapark. Hindi. Apat sila eh. Akala namin apat kayo magkakasama. Hindi, apat. Dalawa lang kami na nasa motor. Dalawa lang kami. Kung yung natingnan yun dyan na yung... Apat daw eh, ang napansin nila eh. Ba't kami naging apat? Eh, hindi namin kilala. Hindi namin alam kung Sino sino nagsabi yung... na apat? Apat yung nakita nila, sir. Yung nakatambi doon na motor din na nakapark doon na dalawang sidecar. Ano lang muna kami ha, mag-check lang kami dito. Hindi kayo mag-check Dito'y galing na kami na iligan at nakapag-report na nga sa polis. Ano ba ito nangyari? Kung kalaki yung maleta ni Sark, mas malaki. Hinanap na nga namin sa mga part ng gusali kasama yung mga ibang pulis. At nagbaka sakali na baka nandito lang yung maleta. Nakita pa nga ako ditong isang damit ng lalaki eh. Yan. Hindi po. Hindi yan. Doon yan sa, di ba sa likod Opo, dito? dyan sa, nakita niyo na kanina. Oo. Opo. Bukod sa pagtatanong ng mga pulis sa mga taong huling kasama namin, sinabi pa nga daw nila na kung sila nga daw ang kumuha niyan, eh bakit daw yung maleta ang kukunin at hindi yung mga motor? Sila daw. Yun ang Kasi kung ang normal na sabi mo, kailangan sabihin yung salitang kukunin namin yung motor. Kung kami ang kumuha, mas kukunin namin yung motor na lang. Ako yung tanong dito, pero huwag tayo mag-alala, tutulungan. O kahit saan, kahit mabalik na lang sir, hindi na kami magsasampa ng kaso. Kasi hassle na rin. Pero mas mabuti nung kahit mabalik, umano na kayo, sumamba na kayo para maano na sila. Sinabihan daw nila to, na-check daw yung likod ng sasakyan, totoo ba? Sinabihan Pero ka? chinik mo, wala. Hindi, sabi nila, chinik mo daw. Yan lang. Hindi mo chinek? Ang di ba, kinuha ko yung drone sa loob. Eh, alam na. Yun lang, sa loob ng kotse. Alam na, kaya pala. Oo. Nagigigil ako. Sa loob ako ng kotse, kumuha ng drone.
Kalma lang. Kalma lang. Sa Pero Davao. may mga record talaga sila dyan. Pero matagal namin i-intel yan, sir. Tagal nyo nang iniintindi. Maraming mga kilala ko dito. Kilala kami sila? By group yan. Babe bro? May group sila. Magtataka lang ako. Magtataka lang, nakakapagtaka lang sir kasi tinanong namin sila kung bakit sila nandito. Sabi, dito lang talaga kami tumatambay. Dito nagpasya yung mga pulis na isama na sila sa presinto para sa investigasyon. So ito guys, papunta na kami ng police station. Unexpected lang to. Sinama na lang din namin. Hindi namin in-expect na ganito pala delikado pa rin. I mean, pagdating sa mga kawatan, kahit saan naman guys, kaya lang hindi namin in-expect na hanggang dito. Kung masasalisan kami. Kasi tinanong namin yung dalawang lalaki kanina na, bakit nga pala nandito kayo, di ba? Tapos ang sabi, wala, dito lang kami tumatambay. Ganun eh. So, anong purpose nyo? Ba't nandun kayo? Tapos, medyo nagalit pa yung lalaki kanina. Sabi niya, sure ka, 4 kami? Paano mo nasabing 4 kami? Diba sabi, ingat guys, lalo na marami daw nag-hold up dito. Hindi natin masasabi kung ito ay galing sila dito originally from Marawi or baka galing pa ng iba't ibang lugar yan. Ngayon guys, na-escortan na kami ng police. Now guys, ito, papunta na kami ng police station. Yan. Susundan namin ng mga police. Kaya nga, lang ba yun? Hindi pa namin alam kung wala kami idea kung asan yung maleta ni Sarge. Okay na sana yung trip natin, may ending pang ganito, Uwi na sana. Uwi na. Baka sakali kami mabalik pa yung maleta. Kung susumahin lahat ng nilalaman, lahat daw doon mga branded na gamit ni Sarge. Sapatos na hindi pa nagagamit, yung palladium, yung mga charger. Hindi pa natin sure kung nandito yung ghost equipment. Total of nasa 60 to 70,000 guys. Grabe. Ano ba yung mga charger? Ngayon, papalipad kasi kami ng Malaysia ng Thursday. Kailangan ko lang nung charger. Doon pa isa kong sapatos, puro damit. Hindi ko alam kung anong kailangan nila doon, but yun yung kinuha nila. Yung charger mo, di ba pwedeng ma-replace yun? Hindi po kasi yun po yung charger ng flashlight ko na galing New York. Nandun po yung charger ng drone ko na di ba tayo pwede yung magbili ka sa ibang charger ang gamitin mo? Di ba pwedeng ma-charger ng ibang charger? Andun din po kasi iba po mga files eh. Hindi, nandun na tayo. Ginamin natin kasi sabi mo, sobrang kailangan mo yung charger. So hindi ba siya pwedeng alternate, makabili ka sa ibang... Pwede naman, Chief. Pwede naman po. Alam ko hindi pwede. O nag-iisa lang yung charger. So pag nalubat yung drone mo, hindi mo na pwedeng mag-charger. Yung mga flashlight ko lang, Chief, kasi yun po yung hindi nabibili sa Asia eh. Tsaka sir, po basta-basta lang mga gamit din na natin eh. Yung mga sapatos din pinagagamit sa vlog, pagkadamit. Dapat yung lahat ng gamit yung pinasok nyo na lang sa loob. Ano yung sasakyan? Opo. So, Nasa pita po kasi siya sir, naka-plaster po siya, nakaganon po o siya. pwedeng gano'n, pero nag-iwan sana kayo ng isang taon yun. Po yung wala po yung Hindi lang dito sa Marawi City, even sa ibang lugar na hindi ka rin pwede basta-basta mag-iwan. Ang pinaka-safe na lugar, Davao City. Pero hindi ka rin pwedeng mag-iwan ng gamit mo doon sa sasakyan mo na walang nagbabantay. Kasi meron talagang take advantage. Sana pag nakita nila yung pagkakataon na, so yun, ginagawa nila. Wala ko dun. Paano ka nadala dito kung wala ka doon? Binasama ko ng mga Ibig sabihin nandun ka. Wala, yung mga time na yun. Kung pagtalo ka, paano ka madala dito kung wala ka doon? Nandito ka na nga eh. Binasama ko ng mga pulis. Kasi na nandun ka. Oo. Hindi mo kausapin eh. Actually sir, yung isang kasama namin, parang 4 yata sila nakita. Tapos sabi naman niya, 2 lang. Ang problema, yung pababa kami. Tapos, dapat kung maganda naman yung pababa namin, dapat sumabay sila sa amin. Bakit yung pababa kami biglang may ibang dumadaan doon? Sino yung dumadaan sa kabila? Ay manad buka to mama to. Tapos sir, tinanong ko sila, bakit kayo nga pala nandito? Ang sagot naman nila, dito lang kami tumatambay. Doon sila daw tumatambay. So, given na yun sa kanila kasi nauna sila eh. Bago kayo dumating, di ba? Pero kung dumating kayo at sumunod sila,
then nagtambay sila doon, may possibility, may balak po sila. O kaya lang, bago tayo dumating, nandun na sila, nakatambay na sila doon. Yaling sila. Ngayon, sabi nyo, ito yung naiwan doon sa baba. Ito. Sino yung nakita mo doon na kumuha sa mga bangunan? Sir, sumingaw ako sir sa Tagalog na. pumunta ako sir sa tindahan para pumili ng ano. Sir, Dali sa taas. Nabili ko Tapos, Tapos hindi ako pinapapunta doon. Sabi niya, may mga motor doon na ano, Walang mga parking doon. paano kanya sinabihan? Pinagtinis siya. Yung mga motor, tingnan mo dyan sa baba. Walang tao dyan sa baba, huwag kang pumunta dito sa taas. Bumalik ako agad. Tapos nakita ko yung motor, may mga susi. Nakapark sa Nasaan na yung mga loob bag? ng kalsada. O sana yung mga bag? Kaso may dadaan na kotse, pinalugar ko sa gilid yung Dalawang motor. Kanino motor yun? Kami ang sana motor. Kayo yung sa inyo yung motor. Oo, may mga susi. Sinong kasama mo na nakamotor? Yung kaibigan ko. Yun lang. Tapos yung sasakyan, di mo napansin. Di ba Wala akong napansin na ano. di ba nilipat mo yung motor? Oo. O yung sasakyan, saan pala nakapark yung sasakyan? Dun sa gilid. Nakita mo rin yun. Oo, nakita ko rin. Pero, Nakita mo? oo. Nakita ko yung... O sino kumuha ng gamit doon? Wala ko nakita. Nakikita mo yung sasakyan tapos hindi mo nakita kung sino kumuha ng gamit. Di kaso, pumunta ako sa tindahan, yun lang ano ko dun. Tsaka mali yung wait lang sir, sorry po. May sinasabi kasi sila na ito daw, inutusan, sabi kanina sa likod. Mamaya akong cellphone. May kinuha daw siya sa likod, binyas hindi naman po. Wala siyang kinuha, be. Nandun siya sa... Di ba nung papabali niyo, pumasok ka dun sa kutsi ninyo. Di ba may dinala, nakaupo kayo dun sa taas. Sa taas, oh. Doon kayo nakaupo mismo na, dun sa pinababa niyo ng drum. Nakita ko siya na bumaba siya. Pumunta na kutsi ninyo. Sa likod. Sa likod doon Basta sa sa kutsi kotse. ninyo po pumunta. Hali. Bale, doon kami nakaparking sa... Nakaparking kami dun sa... Di ba nakikita nyo kaming dalawa? Nakikita kami na nakaupo kami dun. Doon lang kami, inayos ko pa yung... Di ba sinamang ko kayo sa taas? Opo, opo. Oo. Di ba, dadali na sa akin ng sigarilyo, tapos pinabalik ko kasi yung mga motor, walang tao Sino doon. yung dalawang lalaki nandun kanina? Hindi ko kilala yung dalawang lalaki. May dalawang tao doon na nagkumuha ng putaw. Parang mga tao doon na nagkukuha ng puto doon. Hindi lang kami lang. Kilala talaga siya. Sana yung tao na yun, yung kumukuha na ba? So guys, ang nakakalungkot nga, first time nga ni Sir sa Mindanao, nasama pa natin. Although plano niya na talaga magmarawi, pero ito yung nangyari, nakakalungkot, nakaka-disappoint. Umabot tayo sa gamiton. Dito tayo sa isang police station. So ito guys, until now, yung maleta ni Sark, meron tayong konting update. Ito pa rin kami sa police station. Ayan si Sark. Tutulungan kami ng mga lokal na may kakilala daw doon, na may mga connections doon. Ngayon, hahanapin nila yung maleta. Kung sakali lang mababalik, iwanan na lang namin kay Alip para ako na lang magpipick up kung ano, kasi flight na nila Sark bukas. Lahat ng mga importante, buti na lang wala dong mga camera or ano pa man. Ayan. Dito siya mga master na wala sa sasakyan natin. Naka-cover to dito. Tapos puro damit. Mga maleta. Ako ng mga kunyari ganito. Buti na lang nandito yung Hindi yung mga ano ba, yung mga pang akit ng bundok. Mga ganun, mahalaga. The good thing dito mga master ay buti na lang nandito yung mga mas mahahalagang gamit. Kung saan nilagay ni Sark yung mga camera, ito yung ipinahiram natin sa kanyang maleta. At least kung makuha namin, Kahit itong, kung mababalik nila yung buong pouch kasi puro kable lang naman yun. wala, hindi mabibenta. Basta wala raw pera dun sir, walang pera. Walang mabibenta din. So yun na. Ito si Sark, ito si Sling. Ito si Hans. Grabe yung stress na dinulot guys. Mentally, physically. Tapos yung yun nga yung hindi kami feeling safe na babalik pa kami doon. Tingnan mo ako, mukha na ako. Hindi yung mukha, pag may time talaga kahit ipilit mong gwapo ka sa camera, ang angulo, may time talaga mukha ka na talagang stress na eh. Mukha na akong burat dito guys. Oh. Pero anyway, ang pinaka-importante sa lahat, at the end of the day, safe po kaming lahat, nakaligtas kami kung ano man ang ano. Walang nasaktan sa amin at baka may purpose itong nangyari. Buti na lang dala ko to dito sa loob ng maleta. Sete pa rin ito. Good morning! So ito, nandito tayo ngayon sa dito, malapit na to sa airport dito po sa Lagundingan. Hatid ko na sila sa airport ni Sark. So
So naisip ko pagpatuloy itong vlog kasama to sa ano. Tignan nyo ginagawa oh. Ganyan kasi pag ng vloggerist na yun. May pinopromote kasi siya sa isang brand. Oo. Tapos na-upload na. Ngayon gagawa na lang siya ng shooting. Ganda ng background naman nito oh. Nanghingi ako ng kasoy. Nanghingi ng kasoy. Ito. Pero ito ingat ka dito sa ano, sa dakta kasi ano to. Parang feeling ko bumabata ako pagka hilig ako mamitas ng prutas kasi ito talaga yung ginagawa ko dati. Meron dito tayo nakitang ano guys, so yung puno ng malunggay. Ano siyang kumuha kang ganyan tapos masakit daw yung lalamunan mo, ubuhin ka. Anti-cancer, vitamin C. Ito hatid ko na sila sa airport, sila Sark, and sana hindi sila madalang bumalik sa Mindanao after nang nangyari ito. Pero I think babalik. Hoy, marami tayong content sa Davao ha. Tarungi ba? Davao, okay lang. Oo, Davao tayo. Babawiin natin lahat ng bad memories dito. Pag Cebu na lang tayo. Oh my gosh guys, ako nahihiya sa nangyari. Kahit, although hindi naman ako taga Mindanao, hindi naman ako taga Marawi. Pero hindi porket nangyari ito buong Mindanao ang... Ay nako na lang, nakakaano. Tapos nag-PM pa sa page. May sinasabi, sir, ipapaliwanag ko lang sa'yo na yung nangyari na yan. Sleng! Ano yung sa tingin mong bagay na matututunan mo? Saan? A, none of the above. Ayun na. B, kayo nagsimula nyo na, kayo nagsimula sa akin yan. Sa mga bagay na dapat mong tutunan, hindi mo na makilaman mas maliligo eh. Oo. Alam mo Master, baka pwedeng bilisan na konti. Teka lang, baka maano tayo. Okay, go. Alam mo, Mag-U-turn ako eh. alam mo ba kung saan ka pupunta? Oo, saan tayo pupunta? U-turn. Yun. Magpapagas? Hindi yun, walang iyon. Walang iyon. Wala na kayo. U-turn dito. Ay, sorry. 4 minutes away, galing. Pero anyway, ako, yun nga, yung sinasabi mo, Sark, na anything happens with the, reason? Oo, talagang malakas para instinct ko mababalik yun eh. Saan na? Yung maleta, lalo na, kahit sabi mo wag na yung, kasi guys, napaka-importante ng maleta na yun sa kanya. Actually, madalas ko rin nakikita sa vlog ngayon. Talaga. Pero sa ngayon, Cebu muna tayo. Palawan, baka pwede mag-Tiagaw. Hanap tayo bagong like sa Cebu, hanap tayo bagong location. May video tayo. Sir, yan ba yung yung first time mo mawala? Sa isang lugar na nag-vlog ka? Shucks. Kasama pa si Master G. Pag-vlog ka, para mapaganda yung lugar nila. Sila yung sumira. Technically, hindi naman natin siya kinulong. Hindi naman, hinold lang siya, di ba? Ano, para patad. Naka-hold siya eh. May kaso siya eh, carnapping. Correct. Isang hold upper. Hindi, kumbaga yung kaya siya hinold, hindi dahil dun sa nangyari na iniimbestigahan siya tungkol sa maleta. Mga gamit nyo. Oh my gosh, Shark. Nakakalungkot yung nangyari pero It's okay. sana mas... Let's just be positive. Sige, yan mo. Gawa tayong paraan, hanapin natin yun. Babalik tayo ng ground zero, guys. Maleta ko, laki-laki. Tingnan mo maleta ni Master pagbalik. Ay, ito na pala. Makakarating para Manila ang daan. Sige na, nagmamadali kayo. Ingat kayo ha. Alright. Picture, selfie muna tayo, be. Ano ba yung selfie video? Video P? Bigla ang pangyayaring nakakalungkot. Pero tiyak bawat isa sa amin, may mga panibagong natutunan at karanasang hindi malilimutan. Kahit pangit yung nangyari. Dahil minsan kahit maganda pala yung hangarin natin, ay malay natin balang araw, may mas maganda palang dahilan kung bakit ito nangyari. Hanggang ngayon ay hindi na nakita ang maleta ni Sark. Ngayon pala nakakaramdam na ako ng lungkot para kay Sark. Kasi siya, maingat siya sa gamit for sure dahil hindi naman biro hindi lahat naman ng bagay pinaghihirapan natin. Pero yung araw pa ng Ramadan nila nangyari yun, nakadismaya. Pero thankful ako kay Sark kasi wala akong masabi sa ugali ni Zarkaru o ni Jay Ryan. Binulgar yung pangalan, no? Hindi, marami naman din nakakilala sa kanya. Wala akong masabi talaga kundi napakabuting tao, mabait na tao ito. Deserve talaga nito ng mga followers. Kaya siya minamahal din kasi makikita mo naman din yan eh. Yun lang, yung nangyari is, sabi nga nila, yung mga pwedeng mangyari sa masama, nangyayari din sa mga mabuti. Kaya charge to experience na. Kundi malaking lesson din ito sa lahat ng mga, alam naman namin eh, syempre hindi naman maiwasan, may magko-comment dyan. Bakit nyo iniwan? Yun ang pagkakamali namin. Ano sabi mo?
Noon, Noon sa YouTube lang kita makikita. ngayon, ano na? Kasama na. Ay, ganun ba? Ano ang pangalan yan? Zark. Zark Arrow. At bukas, sasama na. Aray ko, hindi ko na si Master. Aray ko! Okay, comment. Nasa link ang comment section. Pero may mensahe ko dun sa nagnakaw. Kung napapanood mo man ito, sana makonsensya ka kahit yung maleta. Iwan mo na lang malapit sa barangay. PM ka sa page ko. Pakibalik na lang.